Mga kababayan, hindi pababayaan. Kahit anong oras, kahit anong panahon, sa sakuna at krisis, may tol kang maaasahan. Usapang tol, usapang tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Trabaho baka mo, tutok lang dito sa Usapang Tol. Usapang Tol, Usapang Tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Martes, March 12, taong 2024. At kayo po ay nakasubaybay muli sa programang Usapang Tol. Mamaya ay makakasama po natin syempre ang tol ng bawat Pilipino. Walang iba si Senador Francis Tolentino. Yan. At siksik at liglig ulit ang ating magiging talakayan ngayong umaga. Partikular nating pag-uusapan yung tungkol sa pagtataas ng premium contribution ng PhilHealth dahil mismong si Health Secretary Teodoro Herbosa ang nagmungkahi na huwag munang ipatupad yung pagtataas sa contribution ng PhilHealth dahil sapat pa naman daw ang pondo ng ahensya para mapunan yung mga benefit packages ng mga miyembro ng PhilHealth. Yung pagtataas sa premium contribution ay alinsunod po yan sa batas, particularly sa ilalim po ng Republic Act number 1123 o Universal Healthcare Act. Yan. Pero ang binabanggit naman po ni PhilHealth President at CEO Emmanuel Ledesma Jr. Hindi sususpindihin ang pagkataas sa contribution dahil hindi naman daw tinutulan ni Pangulong Marcos yung taas premium, no? Pero ang binabanggit naman ng Malacanang, under review pa raw yung premium hike. Mamaya meron po tayong makakapanayam mula sa PhilHealth para bigyang linaw itong isyong ito. Ipapatupad na nga ba ang pagkataas sa premium contribution dahil sang-ayon po sa batas, dapat 5% na ng sweldo ng mga manggagawa ang magiging katumbas ng kanilang premium contribution umpisa ngayong taong ito. At yung issue naman tungkol sa El Nino phenomenon, higit 1.2 billion pesos na pala ang naitalang pinsala sa mga pananim at nadagdagan din yung bilang ng mga magasaka at mangingisda na apektado ng matinding tagtuyot. Yan at iba pa mga balita ang ating tatalakayin ngayong araw na ito. Samantala, dako na tayo sa ating mga headlines. Mga malalaking balita, pinag-uusapan, mga balitang bagong-bago sa DWIZ Headlines. At sa ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw ng Martes, March 12, 2024, COMELEC at Miro Systems lumagda na ng kontrata para sa 2025 midterm elections. DWIZ Balita. Sinasabing mafia sa NFA ibinunyag ni Senator Tulfo. DWIZ Balita. E-bike, e-trike at mga tricycle bawal na sa pangunahing mga lansangan sa Metro Manila umpisa sa April 15. DWIZ Balita. Posibleng pagkakasangkot sa money laundering ni Pastor Kibuloy tatalakayin sa susunod na pagdinig ng Senate Committee on Women. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. At ngayon sa detalye ng ating mga headlines. Simula ngayong araw sa Pilipinas ang Ramadan o buwan ng pag-aayuno ng ating mga kapatid na Muslim. Ito ang ninunsyo ng National Commission on Muslim Filipinos matapos hindi mamataan ang crescent moon o hugis suklay na buwan nitong linggo ng gabi. Taon-taong nagasagawa ang Bangsamoro Darul Ifta ng moon sighting activity upang makita ang crescent moon na hudyat ng pagsisimula ng Ramadan. DWIZ Balita.
Sa iba pang mga balita, lumagda na sa kontrata ang Commission on Elections at South Korean firm na Miro Systems para sa bagong automated system na gagamitin sa 2025 midterm elections. Pinangunahan ni na COMELEC Chairman George Garcia, COMELEC Commissioner Ray Bulay at Miro President Chung Jin-book ang paglagda sa kasunduan. Ang joint venture na Miro Systems ay ang lone bidder para sa automated elections na nagkakahalaga ng 17.99 billion pesos. Sa ilalim po nito, nasa 110,000 na automated counting machine ang uupahan ng COMELEC. Maglalaan din ang Miro Systems ng higit 104,000 ballot boxes at 2,200 server para sa consolidation and canvassing system. Kasama rin sa kontrata pati ang ballot printing at ballot boxes. DWIZ Balita. Nauna na pong tinukoy ng COMELEC na yan pong sistema ng Miro, yung automated technology na kanilang ipatutupad para sa eleksyon sa susunod na taon sa bansa. Yan po ay gagamit ng hybrid system. Yan. Importante pong marinawan natin yan kasi under the law, under the AES law, automated election system, ang pinapayagan pong paggamit ng sistema ay yung paper-based election system at direct recording system. Yung paper-based election system, ito po yung ipinatupad ng Smartmatic, ito po yung OMR technology, optical mark reader technology, dahil gumamit po ng ballot paper eh. Ngayon, dahil ang binabanggit ng COMELEC, ito raw ay hybrid system, yan ba ay pinagsamang teknolohiya ng paper-based at direct recording system, no? At ito ba ay magiging, kakaiba doon sa nakagawian ng mga Pilipino na sistemang ipinatupad ng Smartmatic. Yung Smartmatic po, kung inyong matatandaan, yan po, dinisqualify na ng COMELEC sa procurement system bilang tugon doon daw sa mga agam-agam ng ilang mga stakeholders. At hindi pa po natatapos dyan yung paghahanda ng COMELEC sa automated elections dahil ongoing pa po, I believe, yung proseso naman ng procurement para naman doon sa transmission ng resulta ng mga boto. Antabayan natin po yung magiging development pa kaugnay ng mahalagang usapin na yan ng paghahanda sa eleksyon sa susunod na taon. Samantala, sa iba pang mga balita, ibinunyag naman ni Senator Raffy Tulfo ang pamayagpag ng isang mafia sa National Food Authority na ngayon ay iniimbestigahan dahil sa pagbebenta ng bigas sa mga NFA traders sa murang halaga. Pinangalanan ni Senator Tulfo ang mga sangkot sa korupsyon na pinangunahan ni NFA Administrator Roderico Bioco at mga sales official na sina Alwin Uy, Charles Alingod, Max Torda at Navarro. Giit ng mambabatas, modus ng grupo na bibili sila ng palay sa mababang halaga na 24 pesos na may dagdag na 2 pisong subsidy mula sa mga local government unit bilang bahagi ng Palay Marketing Assistance Program for legislators and local government units. DWIZ Balita. Yan, isa pa rin yan sa ating tinututukan dahil yung NFA nagkaroon ng statement, I think the other day, at pinaiimbentaryo nila yung mga naibentang bigas ng NFA mula pa noong 2019, mula nang maipatupad yung rice tarification law. Kasi gusto rin nilang malaman kung meron din bang alingas-ngas dyan sa mga naibentang mga bigas na yan ng NFA na under the law, ang pangunahing pong mandato ay magkaroon ng buffer stock ng bigas ng bansa para ipangtulong doon sa mga kababayan natin na apektado ng kalamidad. Samantala, tuloy-tuloy po tayo sa ating pagbabalita sa oras na 12 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga. Umpisa sa April 15, doon sa mga nakikinig po na gumagamit ng e-bike, e-trike at tricycle, umpisa po sa April 15, bawal na sa pangunahing mga kalsada sa Metro Manila ang mga e-bike, e-trike at tricycle. Sa abiso ng MMDA o Metropolitan Manila Development Authority, bawal ang pagdaan ng mga e-bike. Ito po yung mga sumusunod na kalsada na bawal daanan ng mga e-bike, e-trike at tricycle. Kasama po dyan ang Rojas Boulevard, Taft Avenue, SLEX o Southern Luzon Expressway, Shaw Boulevard, Ortigas Avenue at Magsaysay Boulevard o Aurora Boulevard. Bawal na rin yan sa Quezon Avenue o Commonwealth Avenue, A. Bonifacio Avenue, Rizal Avenue, Belpan o Marcos Highway at MacArthur Highway. Maging sa Recto, bawal na rin po kayong dumaan. Diyan din sa bahagi ng President Quirino Avenue, Araneta Avenue, Epifanio de los Santos Avenue o EDSA,
Katipunan o Carlos P. Garcia, Southeast Metro Manila Expressway, Elliptical Road at Mindanao Avenue. DWIZ Balik! Nauna na po tinukoy ng MMDA, nasang-ayon doon sa kanilang resolusyon na ipinasa with Metro Manila Council, yan daw po ay bilang pagsaalang-alang na rin sa kaligtasan ng mga motorista. Samantala, nais pa imbestigahan ni Senator Risa Ontiveros sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC si Pastor Apollo Kibuloy. Ayon kay Senator Ontiveros, inimbitahan ng Senate Women and Gender Equality Committee ang AMLAC sa susunod na pagdinig dahil sa hinala na sangkot ang religious leader sa money laundering. Sa huling pagdinig ng Senado sa mga aligasyon laban kay Kibuloy, isang OFW mula Singapore na si Reynita Fernandez ang tumistigo na siya at ang iba pang tagasunod ng Kingdom of Jesus Christ ay pinilit na ipadala ang 90% ng kanilang mga sweldo sa simbahan. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Yan, mamaya po ay malalaman natin mula kay Senator Tol Tolentino dahil nabanggit nga natin nakasama dun sa ating tatalakayin ngayong umaga yung issue ng PhilHealth. Kasi meron pong nakahain na panukala sa Senado para isuspendihin yung premium hike sa PhilHealth habang hinihintay pa na maipasa yung amyenda doon sa batas, doon sa Universal Healthcare Act. Dapat wag daw munang ipatupad yung premium hike na yan para at hintayin yung amyenda sa Universal Healthcare Act. Kasi sa ilalim nung isinusulong na amyenda, mukhang mas mababa yung contribution na iminumungkahi. Yan, malaman natin mamaya kay Senator Tol, ano bang development kaugnay ng panukalang yan. At syempre, yung issue na rin ng El Nino, dahil tuloy-tuloy yung pagtaas ng epekto ng yung pinsala na idinudulot ng El Nino phenomenon as of March 11, base po sa pinakahuling tala ng NDRRMC, ito po mga kababayan, halos 30,000 o nasa 29,409 na magsasaka ang apektado, habang higit 26,000 hectares naman ng mga pananim ang napinsala. At pinakamalaking naitalang pinsala sa bahagi po ng Region 6 kung saan higit 678 million pesos ang naitalang cost of damage. Doon naman sa Mimaropa, nasa higit 319 million pesos ang naitalang pinsala. At meron na rin pong mga bayan na nag-declare ng state of calamity at kasama nga po dyan ang mga bayan ng Bulalakaw at Mansalay sa Oriental Mindoro, Looc sa Occidental Mindoro at Zamboanga City. Kayo po ay pwedeng mag-participate sa ating talakayan, diskusyon ngayong umagang ito sa pamagitan po ng pagpapadala ng inyong komento sa Facebook page ng DWIZ 882. Kaya naman tayo ay live din na monitor, na susubaybayan ng ating mga kababayan mula sa iba't ibang panig ng mundo. Samantala, tanggap muna po tayo ng balita mula sa labas ng himpilan. Contempt order kay Pastor Apollo Kibuloy, dapat daw palitan ng show cause order. Iyahatid ang balitang nga ni Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Iatras na lang daw ng Committee on Women, Children and Family Relations ang ginawang pagkontempt kay Pastor Apollo Kibuloy sa halip palitan nito ng show cause order. Ito ang hirit ni Senator Robin Padilla. Sa show cause order, bibigyan pa si Kibuloy ng pagkakataon na magpaliwanag at mga tuwiran kung bakit hindi siya dapat na i-contempt at ipaaresto. Ang pag-contempt kay Kibuloy, napasya ni Senator Risa Ontiveros, ang chairperson ng Committee on Women, ay may kasama ng pagpapaaresto kay Kibuloy. Git ni Padilla, bilang bigyan sanang konsiderasyon ang banta sa kaligtasan ni Kibuloy na anyay nakakadama ng pag-atake mula sa iba't ibang puwersa at panig. Sinabi rin na walang saysay at dagdag gastos lang sa gobyerno na imbisigahan ito dahil kinasuhan na ng Department of Justice bukod sa kakasuhan na rin ng gobyerno ng Estados Unidos. Hindi naman umano tinatalikuran ni Kibuloy ang obligasyon na sumagot sa mga paratang at nais lang niyang patas na pagdinig at paggalang sa kanyang karapatan sa due process.
Sa kanyang talumpati, inulit ni Padilla na tumulong si Kibuloy sa paglaban sa New People's Army dahil ipinalabas sa TV station nito ang kanilang pelikula na may kaugnayan sa paglaban sa rebeldeng komunista. Sa isang manifestation, tinanggihan ni Senator Risa Ontiveros ang hiling na palitan ng show cause order ang pagkontempt niya kay Kibuloy. Nabigyan na niya ang pastor ng due process dahil 2 beses siyang pinadala ng sabina matapos isnabin ang 2 imbitasyon ng Senado. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Update at talakayan sa mga OFW linggo-linggo. Salamat sa report mo, Sally Ortega Bueno. At mula naman sa Pilipinas, dako naman tayo sa labas ng bansa. Dahil pagka ganitong araw ng Martes, ano tayo nito, kumustahan sa ating mga kababayang OFW. At kaugnay po niyan, makakasama natin sa pamagitan ng linya ng ating komunikasyon, si Dick Villanueva, live mula sa France. Magandang umaga sa iyo, Dick. Magandang umaga, magandang umaga sa iyo, Cecil. At sorry. Yes, oo. Medyo Malamig ba dyan, Dick? Masama. Naku. Matindi ang ano dito, ang temperatura dito is 8 degrees. Yan, cloudy. 8 degrees. Yan, at almost 1 month na nag-uulan dito. Expected na namin sa March 23 is yung springtime, yung spring season. At yan, at marami sa mga kababayan natin ang mga allergy sa pollen. Yan. So, transition period pala ngayon dyan sa France from winter to spring. Yeah. Ang lamig from winter to lamig spring. Dyan, ha? Yeah. 8 degrees. Sige, anong detalye lang yung balita, Dick? Nung last March 8 nung Friday, nagkaroon dito ng rally ang mga kababaihan at ang ipinaglalaban nila dahil nga itong yung sa pagdiriwang ng Women's Day nung March 8 at ang kanilang talagang tinututulan dito yung mababang pagpapasweldo at yung equality ng trabaho ng lalaki at babae, na kung magkano ang sinisweldo ng lalaki ay ganun din dapat ang sweldohin ng lalaki, at kung kaya daw ng mga lalaking trabaho, kaya din ng mga babae. At saka yung isa pang tinututulan nila rito yung naisabatas na yung constitutional law na yung abortion nung kailan lang naaprubahan naging constitutional law na rito sa France. Ang France ang kauna-unahan na bansa na na inilagay sa constitutional law yung abortion. Kaya marami sa kanilang tumututol at sabi nila mababasa mo diyan kung itatranslate natin sa Tagalog yung mga nandiyan sa mga karatula nila, wag ninyong wag ninyong salingin ang aking anak, ganon, ang aking magiging anak, ganon. At ang dami pa, at saka yung tungkol sa diskriminasyon sa babae at yung pananakit, yung violence against women kasama diyan, at issue pa rin pala, Dick, issue pa rin pala, Dick, diyan sa France, yung issue ng equality. Yun. Yeah, equality. Maging sa LGBTQ. So parang medyo ironic kasi kilala natin yung mga bansa sa Europa na forefront pagdating sa equality Yun. Tama. Kamusta Tama naman dyan, natin Cecil. ang mga kababayan dyan, Dick? Ito nga dapat na ma-interview natin ngayong gabi yung kauna-unahang association leader na na-elect ng 2 taon para pangasiwaan ang yung Committee General ng mga Association of Filipino Association in France. Ang pinaghahandaan nila rito, Cecil, yung malaking pagdiriwang ng pista sa Paris na Pilipina yan, yung binabanggit mo, Dick, na bagong presidente ng Committee General of Filipino Filipino Association in France. Okay. Yeah, si Miss Miss Annie Estricomen. So ito ay tuwing 2 taon pala, Dick, ito ngayon pa lang nila in-implement
Okay. Cecil. Dapat ito yearly, pero ngayon in-implement na nila ng 2 taon dahil mayroon silang mga projects. Yan bukod sa pista sa Paris na inoorganisa ng 45 association throughout France, mayroon pa silang Pasko sa Paris. Yan ang pinaghahandaan nila. At talagang yan. Gaano karami ang membership nito, Dick? Nitong 45 association nito? 45 association, Filipino association sa France. So parang umbrella organization siya. Yeah, ng yeah, 45 Philippines. So malaki-laki ang membership nito, Dick. Malaki, oo. Malaki, oo. Bawat association dyan, sabihin natin, ang bawat member nila is hindi lang 200, 300, bawat association. So ngayon, kung ilalagay mo sa 45 association yan, lagay na lang natin sa 100 per pa yung mga member nila, marami-rami na yan. At saka, bukod sa mga taga France, marami pang dito, bumibisita, talagang nakikisaya dyan sa pista na yan sa mga kababayan natin sa Europa. Talagang nagpupunta sila dyan at yung bang para kang pumunta talaga sa piyesta ng piyesta na sa Pilipinas dahil nandiyan lahat ng klase ng pagkain sa piyesta, pati yung mga halo-halo lahat kasi normally pag piyesta diyan umaabot ng piyesta rito, umaabot dito ng 42 degrees ang temperatura. So, aantabayanan natin, Ayan. Dick, kung ano yung mga programang ilalatag nitong committee, nitong Filipino Association in France. Yan. Sa mga susunod Yung Committee mong General, report. oo. Yan. Yan. Maraming Ayan. salamat, Dick Villanueva. Maraming salamat sa iyo, Cecil. Mula rito sa Paris, France. Yan. Nagbabalita ng tama. Ayan. Dick Villanueva. Naglilingkod ng tama. Maraming salamat sa iyo, Dick Villanueva. Live po yan mula sa bansang France. At samantala, muli po ang ating magiging sentro ng talakayan ngayong umaga, yung issue tungkol sa PhilHealth contribution. Dahil under the law, under the Universal Healthcare Act, tataas ng 0.5% ang contribution rate ng PhilHealth taon-taon hanggang sa abutin niyan yung 5% rate mula 2024 hanggang 2025. Pwede po kayong sumama sa ating talakayan. Kayo ba ay pabor na ipatupad itong premium hike ng PhilHealth o contribution hike ng PhilHealth o kayo ay hindi pabor? Magpadala po ng mensahe sa pamagitan po ng DWIZ 882 hotline sa 8470-1750 hanggang 54 o di kaya po sa aming text line 0999-376-6768. At pwede rin po kayo magpadala ng mensahe sa pamagitan po ng Facebook page ng DWIZ 882. Alamin ang lahat sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino, tol ng bawat Pilipino. Ang oras sa buong Pilipinas, ganap ng 30 minuto. Makalipas ang alas 6 ng umaga at nagbabalik po ang programang Usapang bilis. Tol. Good morning sa'yo, Senator Tol. Ay, good morning. Ang bilis ng oras. Cecil, alam mo, kaya tayo nahuli ng kaunti. Galing pa tayo ng Boracay. Wow. Sa Aklan. Nagsalita tayo dun sa Philippine Councilors League na convention. Hindi po sila. Lahat po ng Councilors League ng Visayas at Mindanao. So, medyo ginabi po tayo. So, balik tuloy-tuloy po ang mga reports na manggagaling sa ating field. Lalong-lalo na ngayon ang ating market report. Yun ang ating ito pinapakita sa screen yung kagabi. Ayan, yung naging activity ni Senator Tol kagabi. Ating gabi na po yan. Nakabalik tayo galing ng Boracay Island. Malaki-laking Napakaganda ng gathering pala Boracay. yan. Ang dami na hong tao. Malaki-laking gathering pala yan, Senator Tol, Itong... Malaki, 3,000 po. 3,000 mga councilors, Wow, 3,000. Visayas and Mindanao. At papasalamat tayo sa mga tumulong sa atin. Ramdam na ba yung init doon, Senator Tol, sa Boracay Island? Medyo kaunti pero naaambon daw. Alam mo, 2 venue ito kasi yung isang hindi na kayanin. Yung isang venue, ni-live stream na lang nila. 2 venue sila para magkasya kasi hindi kayanin ng mga ballroom. So yung iba nasa labas.
So maraming tao kagabi, mga councilors natin. At salamat din sa mga umasisti sa atin, Philippine Coast Guard at ang PNP, yan lalo-lalo na ang Provincial Director ng Police sa lalawigan ng Aklan. So nakakapagod, Cecil, at ito na muli tayo para sa ating palengke report. Pero in Ready the na ba coming... si Maring Sandy? Andyan na ba si Maring Sandy? Pero in the coming days, Senator Tol, aasahan natin yung Boracay. Dadayuhin muli Puno. dahil papalapit Ay, maraming tao ho, punong-puno. Naku! Punong-puno, lalo siguro sa Lenten break, punong-puno ito. Nakakapagod. Pero yung mamaya, i-sponsor ko naman sa Senado yung Sharia courts para sa ating mga kapatid na Ayun. Muslim. Tamang-tama, nagsimula na kagabi ang Ramadan. At mamaya po yung Sharia courts para sa ating mga kapatid na Muslim. At pagkatapos ito, Cecil, patakbo na ako sa Women's Month naman ng lalawigan ng Pampanga. Tuloy-tuloy ulit. Pagkatapos nito. Tuloy-tuloy yung mga ratsada. kababaihan natin. Yung mga kababaihan po natin sa San Fernando, Pampanga, darating po dyan Senator Tolentino, mga 2,500 daw sila. Wow. Magtitipon-tipon ng mga ate at nanay natin sa mga kabalen sa San Fernando, Pampanga. Ready na si Maring Sandy? Yes, ready na si Sandy. Nandoon siya sa May Paho, Langaray Public Market. Yan. Mula sa May Paho kahapon, Langaray Public Market naman pala siya ngayon, Senator Tol. Good morning, Ayun. Sandy. So, Sandy, ano ang presyo ng kamatis dyan ngayon? Kasi sa May Paho kahapon, mababa ang presyo. Yes, happy Tuesday, Ms. Cecil Rosa at Senator Francis Tolentino. So yung inaabangan po nating kamatis ay noon ang bentahan po dito ay 120 pesos, pero good news po dahil nagbababa na po ang presyo dahil bentahan po ngayon ay nasa 60 pesos per kilo po. 60 pesos na 60. din. Pareho sa May Paho kahapon. Parehas lang din po sa kahapon. Maganda yan, stable. Ang bigas naman, may mababa ba? Nasa 50 pesos ang kilo? So far po, steady prices ang mga bigas dito, pero ang pinakamurang uri po ng bigas ay mabibili sa 54 pesos per kilo, tapos ang pinakamahal naman po ay 60 pesos per kilo po. Ganun. Medyo may kamahalan pa rin, mamaya, Senator tuloy-tuloy Tol. mo na yan. Pati kung sino yung vendor natin mamaya na makakatanggap ng ating Token. Sentol token. Mamaya, sino yung mapalad na tindera o tindero ng palengke. Yes, Senator Tolentino. So dito po ang bentahan ng isda ay may pagbaba ng 20 to 40 pesos mula Malabon at Navotas. Kaya gaya ng galunggong, tamban at dilis, mabibili na ito sa halagang 100 to 200 pesos per kilo. Meron din pong ditong bangus at putsit na 200 pesos per kilo, tilapia na 130 at tulingan na 140 to 160 pesos per kilo. Ang karne naman natin mula Caloocan Slaughterhouse din ay nagtaas ng 30 to 40 pesos per kilo. Bilang resulta, ang pige, kasim ribs at giniling ay 340 pesos per kilo dito. Ang liempo ay 380, ang pork chop ay 360, ang pata ay 320 at longganisa naman ay 290. Iyon po ang mga bilihin dito sa Langaray Public Market po. Ayan. Sino ngayon, Sandy, ang maswerteng makakatanggap ng token ngayong umagang ito? Yes, Ms. Cecil at Senator Tolentino, kasama po natin si Nancy Estela at medyo busy po siya ngayon dahil siya ay naglilipat ng mga gulay sa kanyang tindahan. Ako po ay papunta sa kanya at pwede niyo po siyang makausap ngayon po. Ito Ayan. po si Nanay Estela. Ayun. Suot Nanay Stella, congratulations po. Si Senator Tolentino po ito. Po. Nanay, ay puro gulay ang tinda nyo. Tama-tama, yung tinatanong ko kanina, yung presyo ng kamatis hindi nagbabago, ano? 60 po ang kilo. Ayun, so steady lang ang presyo ng kamatis kasi yan lagi aming iantabayan. Kumusta naman po ang tinda nyo po? Matumal, mabili, ano kumusta po ngayon? May time po na medyo matumal, meron naman po time na mabili talaga. Pag-araw ng Sabado-Linggo, mabili po talaga. Weekend talaga. Ayun. Di bali, na ngayon, parating. Akinse na sa akinse na Senator Tol sa Biyernes kung di ako nagkakamali. Kaya ulit, palengke day ulit yung weekend na yan. Ayun. Stella. Congratulations, Nanay Stella, at nanalo ka ng Sentol token. Kumusta na po sa mga kasamahan natin dyan sa palengke ninyo? Kumusta na sa mga tol natin dyan at Happy Mother's Day.
Happy Women's Month at lahat na po. Congratulations. Congratulations Po, po. si Nanay Stella Tagulaw. Maraming salamat, Maring Sandy. At bukas Maraming naman uli ay kung oho, piyahabol ka? Yes. And magpapasalamat lang din po ako, Senator Tolentino. Ito po muli si Sandy Fernandez, ang kumare niyo sa palengke, nagbabalita ng tama at naglilingkod ng tama. So, maraming salamat po. Maraming salamat, Sandy. Nagbabalik po ang programang Usapang Tol sa oras na 6:44 ng umaga. Senator Tol, good morning ulit. Morning uli, Cecil. At sa atin po pagbalik, kasama natin sa kabilang linya ang tagapagsalita ng PhilHealth at acting Vice President for Corporate Affairs, si Ginoong Ray Balena. Marami tayong pag-uusapan dito. Magandang umaga, Ginoong Ray Balena ng PhilHealth. Magandang umaga po, Senator Francis. At syempre po sa lahat po ng mga sumusubaybay po sa inyong programa. Good morning po, Senator Francis. Ay, good morning. Diretso ng tanong ako, may go signal na ba si Pangulong Bongbong Marcos sa dagdag na PhilHealth contribution? Ito yung na-suspend na 5%. Meron na bang go signal? Well, Senator, wala pa po kaming natatanggap na directive mula po kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. So nag-aantabay pa po tayo ng kanila pong directive po dito sa issue na ito, Senator. So, wala pa tayong abiso kung kailan ipapatupad yung dagdag na PhilHealth contribution at kung magkano ba abutin ito kung sakali? Well, Senator, klaruhin lang po namin sapagkat as we speak now, Senator, ay ini-implement po ng PhilHealth yung ayon po sa nakaschedule sa Universal Healthcare Law. At ngayong taon, Senator, ay may batas yun. 5% po. Opo, 5% po ang 5%. nakatakda po sa batas. So, nanggaling po tayo, Senator, sa 4%. Kaya lalabas meron pong 1% na adjustment po. Ayun, so 1% na adjustment. Maglalaro yata yan. Tapos, Magkano sige, ba yan, sige, sir? Cecil. Opo, sir, tinatanong ninyo, Senator Tol, kung magkano. Yung range niyan, sir, nasa 500 to 5,000 pesos, di po ba? Well, tama po, ma'am. Ang pinakamababang premium po natin buwanan ay 500. At kung yung kababayan po natin may employer, empleyado po sila, yan ay hahatiin po sa kalahati. No? So 250 na lamang po, Senator, ma'am, yung ibabawas sa kanila pong sweldo. Okay po. Ayun, kasi may contribution ng employer. Pero yung mga tumututol naman, ang gusto nila, at yun na rin ang gusto malaman ng karamihan, saan naman ito mapupunta, itong dagdag na contribution. Yes, Senator, no? Gaya ng mga naipahayag natin noong nakaraan, ito po ipupunta sa lalong pagbuti, paglawak ng atin pong mga health insurance benefits. Senator, no, last year, sinimulan na po yan ng ating PhilHealth Board. Yung ating dialysis, Senator, ay inakyat yung coverage niya mula 90 sessions. Ginawa pong 156 sessions. So yung pangbuong taong requirement ng mga dialysis patients po ay sagot na po ng PhilHealth. At meron tayong 3 pakete na talaga kong nilakihan, no? Sobrang 100% po ang mga itinaas. Halimbawa itong high-risk pneumonia, almost 200% po, Senator. Dati 32,000, naging 90,100, no? At yung stroke naman po, may 2 klase niyan. On average, nagtaas po yan ng more than double, ng 100%, no? Higit sa 100%. So ngayong taon, Senator, napalitan niyo siguro nung starting ng Valentine's Day, the rest of our healthcare packages po ay tinaas natin by 30%. So talagang 30%. nahabol ho natin itong naging effect ng inflation. So ilan lang po yan sa gagawin natin ngayong taon. In the pipeline, napakarami pong mga benefit packages, Senator, na pupuntahan ng contribution ng mga miyembro natin. Ayun. Pero itong mga voluntary, kung voluntary, magkano naman kasi yung pinakamababang contribution kung sakali? Yung approximate lang. Ang pinakamababa natin, buwanan, Senator, 500 pesos. So, dahil wala po 500 silang din. employer, ay sasagutin po nila yung kabuuan. Ayun. Ayun siguro ang inaangal nung iba, bagamat ito bahagi ng batas, yung siguro yung
kasama na rin yung timing. Kapapasok lang ng taon nung na-announce ito. So, siguro, maipaliwanag nyo, Mr. Balena, yung benefits, yung additional benefits na tatanggapin ng ating mga empleyado. At kasi kahit sa employer, kahit kalahati yun, meron ding added cost para sa kanila. Lalo ngayong mga panahong ito, mataas ang tataas ang presyo ng kuryente, tag-init, karagdagang cost din yan, Mr. Balena. Cecil, meron ka pang tanong kay Mr. Balena? Yes po, Senator Tol. Sir, ang binabanggit po kasi ni Secretary Herbosa ng DOH, kahit daw hindi ipatupad yung pagtaas sa premium contribution, sapat daw po ang pondo ng PhilHealth. Kanina po binabanggit ninyo, halos lahat ng benefit packages ng PhilHealth, itinaas po ninyo yung coverage ng benefits. Kakayanin po ba, just in case po, dahil napepending pa po itong implementation ng premium hike, kakayanin po ba ng pondo ng PhilHealth na saluhin if in case magpatuloy pa po na maantala itong pagtaas sa contribution ng PhilHealth? Yes, Sir Balena? Nawala yata si Sir Balena. Mr. Balena? Pong programa. Yes, sir. At yan ay bunga po ng maayos na Sir, pakiulit lamang po. Financial management po natin. Sir, pakiulit po from the start. Yes, ma'am. Pakiulit lang, sir, from the start yung sagot po ninyo. Opo, ma'am. Kakayanin ito sapagkat patid ng lahat yung matatag na financial position po ng PhilHealth sa kasalukuyan. So ito'y dahil naman sa maayos po na pamamahala ng pondo. So kakayanin yan, ma'am. At ano man ang maging decision po ng Pangulong Marcos dito, ay tuloy po ang mga naipahayag na natin ng mga benefit plans sa paninindigan ng PhilHealth. Tuloy man o hindi, tuloy po yung pagpapabuti ng ating mga benepisyo. So, sound po ang pondo ng PhilHealth. Sir Balena. Tama po kayo, ma'am. Tama po. Opo. Sir, Yes, ma'am. Walang dapat ikabahala yung ating mga members, ha? Yan ang ibig nyo sabihin. Cecil, meron kang dagdag? yes, opo. One more question po, Sir Balena. Meron pong panawagan yung business sector. Ang sabi po nila, bago raw po magpatupad ng contribution hike, ayusin daw po muna ng PhilHealth yung inyong sistema. Dahil alam naman po natin, in the previous years, yung issue po ng alleged mismanagement sa pondo, yung allegations of corruption, ang punto nila ng business sector, nasasayang daw yung contribution dahil po sa mga isyong ito. Ano po inyong reaction dyan, Sir Balena? Well, siyempre, ginire-respeto natin yung sentiments ng ating pong mga partner employers. Makakaasa naman po yung ating mga partner employers po na tuloy-tuloy po ang pag-ayos, pagsasaayos natin sa mga sistema. In fact po, ay ating pong pinapatupad sa mga reforms natin. Halimbawa, yung ating pagbabayad ng claims. Sa mga nakaraan, di ba ma'am, ay issue po ito. Pero ngayon po, magandang takbo ng pagbabayad natin ng claims. Nararamdaman yan, hindi lang ng mga miyembro, kundi pati ng ating mga healthcare providers. Ngayon po, ay makakaasa po yung mga partner employers natin na hindi masasayang yung mga nire-remit nila sapagkat pinakikinabangan ito ng kanilang mga empleyado kapag magkakasakit. So sa halip na sila po yung bubunot sa bulsa kapag may nagkakasakit na empleyado nila, PhilHealth ang sumasagot doon sa malaking bahagi ng gastos sa pagkakasakit ng empleyado. So yan po ang commitment ng PhilHealth. At kami naman po, pagbubutihin natin lagi yung mga benefits natin. Mararamdaman yan ng mga miyembro, ha? At ang layunin natin, mapababa po natin yung out-of-pocket payment ng mga pasyente sa ospital. Okay po. Sir, last na lang po talaga, wala po bang timeline na inilatag ang PhilHealth or ang Malacanang pagdating po dito sa contribution hike? Well, sabi ko nga kanina, ma'am, as we speak, yan ay pinakapatupad naman natin sapagkat nananagot kasi tayo sa bataso, okay. Yan po ipatupad po natin. So, pero po, ano man magiging decision po ng Pangulo, ay we will fully comply. Yan po ang amin pong commitment sa ating mga kababayan.
kung sususpendihin po o o tuloy-tuloy ang pagkapatupad. Ano ho, yan po ang inaantabayan na natin Pero, na alam Bishop niyo from po, Malacanang. Yes ma'am, positive kami, no? Positive kami dito sapagkat napakarami ng mga benefits ang lalaki. Kaya talagang kung sulit po yung ibabayad ng mga miyembro natin. Mararamdaman po ng mga miyembro yan, lalo na kapag kay kinailangan, no? Pag may nagkasakit sa pamilya, mararamdaman po nila yung mga benefits na yan. Alright. Marami pong salamat, Sir Balenya. Maraming salamat, Ray Balenya ng PhilHealth. No, matagal na usapin ito. So, antabayanan natin kung ano talaga, kung i-lift na yung suspension o ipapatupad na yan ng Pangulo ng Malacanang. So, batiin muna natin. Ang dami nagko-comment Yes, pala. opo. Magandang umaga sa inyo from Susan Geronimo sa Facebook natin. Nelson Malinaw, good morning Senator Tolentino and Ms. Cecil. Mike Montero, good day Senator Tolentino and Cecil. At itong si Tristan Wyatt Gulay, ito tayo sa Australia. Lagi itong bumabati sa atin, Wow. Good morning, Mama Cecil lang tawag sa iyo. Ramon Abadillo ng good morning, Senator Francis. Happy Tuesday, watching from Santa Rosa, Laguna. DJ Sasa, magandang buhay sa lahat ng umaga. At nagpapa-shoutout si Randy Santisas. Virgie Ramirez, good morning po. Napasusubaybayan po tayo sa Davao. 98.7 FM sa Tacloban, 89.5 FM at sa Naga, Maraynaaga, 95.1 FM at sa Jensan, 98.3 FM at sa Aliw Radio Free TV Channel 36, Digital Free TV Channel 23. Napakabilis ng oras. Ang dami. Yes, Senator Alam mo, Tol. sa susunod, Yung binabanggit din susunod natin, siguro. at ito rin pala, Senator Tol, actually, yung issue pa rin ng PhilHealth, Senator Tol, may pending bill na yata dyan sa Senado para amyendahan ang Universal Healthcare Act. Yan, para ayusin so, yung... pag nabago yan, so hindi na siguro mapapatupad itong panibagong increase. Hindi ko alam pa yung ibang contents ng bagong panukala. Yan ang panawagan kasi ng ibang mga mababatas sa Senator Tol kumbaga awat muna dun sa contribution hike habang hinihintay na maipasa yung amyenda sa batas. Kaya lang ang binabanggit naman kanina ni Sir Balenya, Senator Tol, mananagot sila sa batas pag hindi naman nila ipinatupad. Kumbaga parang tali yung kanilang kamay, they have to execute the law, yung Universal Healthcare Act. Yun. At yung issue pala, Senator Tol, ng NFA, kumbaga tuloy-tuloy yung tuloy-tuloy yung kahapon may nabunyag si Senator Tulfo, yung alleged mafia. Kasi yung binabanggit mo last week, Senator Tol, yung grupong Sinag, 'di ba? Yan din ang ating target na makapanayam sa mga susunod na araw na alleged mafia sa NFA, no? Yan din ang ating aantabayanan sa mga susunod na araw sa ating mga panayam, Senator Tol. No? Kasi masalimuot na usapin yan at may utos na rin pala ng inventory doon sa iba pang mga bigas na na-dispose ng NFA magmula po na maipasa ang Rice Tarification Law. Yan at ang iba pang mga balita ang ating tututukan, Senator Tol. Sa mga darating na araw siguro, ito ring yung pagpirma ng isang Korean firm sa Comelec. Yes. Ito na yung kapalit ng Smartmatic. Yes, Senator. Yung Miro. So, siguro, sa mga darating na araw, dapat makapanayam natin si Comelec Chairman George Garcia, na balita mo ito kanina, at maging yung kinatawan ng Miro. Ang problema lang sa Miro, kahapon daw, yung Koreano, kailangan pa ng translator. Paano natin ma-interview interview natin dyan, yung translator. So, ganun na nga, yun ang Senator. problema. Pero ang binabanggit din ni Comelec Chairman Garcia, Senator Tol, kasi may congressional oversight di huba. Meron. Diyan sa automated elections. Ano yon, yung oversight, hindi pa ito ngayon. Ito habang tumatakbo. Pero ganito kaaga pa lang, kailangan alam din ng sambayanan kung ano ba talaga itong Miro, ano ang kakayanan nito, saan ito nanggaling, ano ang track record nito, at ano ang gagawin nito sa ano ang better services na magagawa nito sa darating na 2025 elections. Yung oversight kasi, usually yung pakatapos na pag nag-i-implement na ng kontrata. Itong sinasabi ko, habang maaga pa, dapat
makilatisan din Yun. ng ating mga kababayan na boboto, lalahok sa halalan, kung ano tong Miro, ano tong pagbabago mula sa Smartmatic. So, Oo. pilitin natin makapanayan bukas siguro si Chairman Garcia. George Garcia at Miro. Di ba? Yes, Senator Tol. Ano daw to para hybrid system daw itong Miro eh. Ayun. So, anong klaseng hybrid? Kasi under the law, paper-based system or direct recording. So, malaman natin. Kasi Ayun. mag-imprenta pa rin ng balota. So, baka yan ay parang yung sa Smartmatic systems din ang Tsaka ang may mga magiging- camera daw eh. May mga camera ang ilalagay sa polling places. So parang CCTV siguro ito. Abutin daw ng 12,000 cameras ang kailangan. So next year na po 'yan. Oo. Kaya 18 kailangan makilatisan ito na maigi. Correct. At 18 billion Ang bilis pesos ng oras. yan, ha? Yes, Senator Tol. 18 billion pesos itong halaga Oo, ng kontratang ito. Kaya importante na ating... Bukod pa yung hindi pa na-award yung sa Secure Electronic Transmission Services na 1.638 billion. Pati yung 465.8 million online voting. Magkakahiwalay kasi yung kontrata niyan eh. Ginayat-gayat yan. So, may posibilidad na iba ang magiging service provider niyan, hindi na Miro. So, kung paano ito magiging compatible doon sa Miro, yun yan dapat siguro ma-discuss kasi pag-usapan kasi pag hindi naging compatible yon, malaking problema tayo. Ang bilis ng oras, alas 7 na. Yes, Cecil, bago tayo magpapaalam na tayo. Bago tayo tuloy Pero bago tayo magpaalam, Senator Tol. may babasahin ka. Yan, ito munang mensahe mula kay D. Edgard Cabangon, ang chairman ng Aliw Broadcasting Corporation. Lenten food for thought. God doesn't give us leftover blessings. They are new every morning. With each sunrise, He gives us new blessings, new challenges, new opportunities, new life, new beginnings, and new reasons to be thankful. May you always be excited to wake up each morning to a new outpouring of His grace and love. Think good, think God, thank God. Have a great day ahead. God bless you. Yan. Ay, God bless us all. Ito po si Senator Francis Tolentino. Magkikita po tayo bukas, Miyerkules ng umaga para sa isa na namang balitaktakan dito po sa ating Uusapang Tol. Maraming salamat po sa mga sumubaybay, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako naman po si Cecil Villarosa.